Sa puntong ito, ating tatalakayin ang tradisyonal na pagtataya sa Filipino. Ano nga ba ang tradisyonal na pagtataya? Ito ay uri ng pagtataya na kilala sa tawag na lapis at papel na pagtataya o pagsusulit. Dito binibigyan ng pagsusulit ang mga mag-aaral na pare-pareho ang tanong, oras, panuntunan at ang mga inaasahang sagot. Madalas ding sinusuri nito ang mga mababang antas ng kognitibong kasanayan. Ang pagtatayang tradisyonal o formal na pagtataya. Ano ang pagsusulit? Ito ay panukat na ginagamit ng ating mga guro upang sukatin ang paglalapat ng mga pagkatuto pagkatapos ng isang buong pagtuturuan. Ang pagsusulit versus pagtuturo. Ang pagsusulit ay nakapokus sa pagtataya ng produkto ng pagkatuto, samantalang ang pagtuturo ay nakatuon sa epektibong pagbibigay ng patnubay sa mga mag-aaral upang mapagtagumpayan ang mga proseso ng pagkatuto. Ang pagsusulit at ang guro. Ang pagsusulit ay napakahalagang bahagi ng pagtuturo at pagkatuto. Kaya't nararapat lamang na ang bawat guro ay hindi lamang magaling sa pagtuturo, kundi marunong din siyang maghanda ng mga pagsusulit. Mayroong tatlong panahon ng pagsusulit wika. Una, pre-scientific intuitive stage. Sa panahong ito, binibigyang diin sa pagtuturo ng wika ang pagsasaulo ng definisyon at mga tuntunin at mga pagsasali ng mga salita at wika. Pangalawa, scientific stage. Ang panahong ito ay nagsimula kasunod ng paglalatahala ng aklat na language testing ni Robert Lado noong 1961. Dito nagsimulang maging popular ang mga objective test. Pangatlo, communicative stage. Ang focus ng mga pagsusulit sa panahong ito ay ang pangkalahatang kasanayan sa wika dahil binibigyan diin sa pagtuturi ng wika ay ang paggamit at hindi ang sangkap nito. Paano nga ba hinahanda ang pagsusulit? Una, ang paghahanda ng pagsusulit ay upang maayos ang pagsusulit at masukat nito ang buong katapatan, ang mga kasanayan at kabatirang naisukatin. Kailangan ang maayos na pagpaplano at paghahanda. Paano nga ba ito hinahanda? Paano nga ba ang mga planong dapat gawin upang maghanda sa pagsusulit? Una, pagpaplano ng pagsusulit. Pangalawa, paghahanda ng pagsusulit. Pangatlo, pagbibigay ng pagsusulit at pagwawasto ng papel. Pang-apat, pagpapahalaga ng pagsusulit. Panglima, pagbibigay ng interpretasyon ng pagsusulit. At ang panghuli ang ika-6, pagbibigay ng interpretasyon ng kinalabasan ng pagsusulit. Matapos nating malaman kung paano nga ba hinahanda ang pagsusulit, dumako naman tayo kung kailan ibinibigay ang pagsusulit. Kailan nga ba ito ibinibigay? Una, bago simulan ang pagtuturuan ng isang kasanayan, upang malaman kung ang mag-aaral ay may taglay na ng kinakailangang kasanayan, ang pagsusulit na ito ay tinatawag na pre-test. Pangalawa, sa pagtatapos ng kasanayan, nagbibigay ng post-test. Pangatlo, maaari rin ng mga maikling pagsusulit o quiz sa katapusan ng aralin. Ito ay tinatawag na panubaybay na pagsusulit o formative test. Pang-apat, sa katapusan ng isang unit o quarter, nagbibigay tayo ng pagsusulit na pangwakas o tinatawag nating summative test. Matapos nating malaman kung kailan nga ba binibigay ang pagsusulit, alamin naman natin ang mga uri ng pagsusulit. Ano-ano nga ba ito? Una, pagsusulit sa natamong kabatiran o mas kilala sa tawag na achievement test sa Ingles.
Pangalawa, panuring pagsusulit o diagnostic test. Pangatlo, pagsusulit sa kahusayan o tinatawag na proficiency test. Pang-apat, pagsusuri ng aptitude or aptitude test. Ayon sa dami ng kakayahang sinusubok ng bawat item. Una, pagsusulit na discrete point. Pangalawa, pagsusulit na integrity, close, dictation test. Ayon sa kakayahang sinusubok, pakikinig, pagbabasa, pagsulat at pagsasalita. Ayon naman sa gamit ng kinalabasan ng pagsusulit. Una, pagsusulit na normal o normed reference. Pangalawa, pagsusulit na criterion reference. Ayon naman sa paraan ng pagmamarka at pagwawasto. Una, pagsusuri na objektibo. Pangalawa, pagsusulit na subjektibo. Matapos nating malaman, alamin naman natin ang mga uri ng item ng pagsusulit. Una, pagsusulit na tama o mali o mas kilala na true or false sa Ingles. Pangalawa, pagtukoy ng mali o error recognition. Pangatlo, pagsusulit na may pagpipilian o multiple choice. Pang-apat, pagsusuri ng pagpuno o complete contest. Mga simulaing dapat isaalang-alang sa pagbuo ng pagsusulit na may pagpipiliang sagot o multiple choice. Ang STEM. Ang pangunahing layunin ng STEM ay mailahad sa kumukuha ng pagsusulit ang mga suliranin ng item. Dapat maging maikli, ngunit malinaw ang STEM. Iwasan ang paggamit ng mga maliligoy na salita. Iwasan ang pag-uulit ng mga opsyon ng mga salitang maaaring ilagay sa STEM. Ang mga opsyon. Hangga't maaari, gawing halos magkasing haba ang mga opsyon. Huwag gawing pinakamahaba o pinakamaikli ang sagot. Distraktor. Ang mga bawat distraktor ay dapat maging kaakit-akit sa mga sasagot ng pagsusulit. Dapat tanaw ng lahat ng examinee na halos tamang sagot lahat ng opsyon. Hindi dapat maging mas mahirap ang mga distraktor kaysa tamang sagot. Ang tamang sagot. Tiyakin na isa lamang ang sagot. Pag-iba-ibahin ang posisyon ng tamang sagot. Iwasang gawing pinakamahaba o pinakamaikli ang wastong sagot. Buong item. Dapat sukatin ng bawat item ang layuning kinakatawan nito. Iangkop ang bokabularyo at kayarian ng item sa mga sasagot nito. Mga hali ng item sa apat na makrong kasanayan sa wika para sa isang pangkasanayan. Ano-ano nga ba ang apat na ito? Una, pakikinig. Sa pakikinig, kailangan nating paglalahad o pahayag, mga tanong, maikling usapan, pagtukoy sa kayariang pambaralira o leksikal, pagtatala ng detalyeng semantiko, mga tanong na pag-unawa, pagtukoy sa mga salik o sociolinguistic. Pangalawa, pagsasalita, monologue, pagsasatao o role-playing, interview, pagtatalo o debate. Pagbasa ng malakas, pagkukuwentong muli, paggamit ng mga larawan, pagbibigay ng mga angkop na tungkuling wika. Pangatlo, pagbasa, pag-unawa at pagpapakahulugan ng salita. At ang panghuli na makrong kasanayan ay ang pagsulat.
pinatnubayang pagsulat o guided writing. Pagsulat na ginagamit ng pantulong ng mga salita o parirala upang makabuo ng isang salita. Yun lamang.